Kumusta na po kayo lahat, mga kapatid sa buong mundo, Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Sadyang may mga taong makukulit talaga eh. Ang hirap paliwanagan. Pilit nilang kinakatwiran na wala daw kaugnayan ang Iglesia ni Cristo ngayon doon sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Di umano ay nakikisakay lang daw ang Iglesia ni Cristo ngayon sa pangalan, pero wala daw sa katotohanan. Hindi ninyo nalalaman yung aral na itinataguyod ng Iglesia ni Cristo ngayon, ayun din ang aral na itinaguyod ng Panginoong Hesukristo. Siya ang kinikilalang ulo ng Iglesia ni Cristo dahil siya ang nagtayo. Hindi naman ninyo matanggap-tanggap kahit anong paliwanag namin. Sinasabi ninyo na ito ay kulto. Paano ninyo nasasabi na kulto? Lalaganap ba ito sa buong mundo kung ito ay kulto? Para mapatunayan po namin, ito, pakinggan po ninyo, panoorin kung may kaugnayan ba ang Iglesia ni Cristo ngayon na iparehistro noong July 27, 1914 dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng kapatid na Felix Manalo. Doon sa Iglesia ni Cristo na italikod sa panahon ng Panginoong Hesukristo at panahon ng mga apostol. Pakinggan po ninyo isang ministro ang nagsasalita nito. Ito po, panoorin po natin kung ano ang kaugnayan ng Iglesia ni Cristo ngayon sa Iglesia ni Cristong itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Itinatanong sa Iglesia ni Cristo, gaano katiyak na ang opisyal na pangalan ng Iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo ay Iglesia ni Cristo? Mga mahal naming kaibigan, tiyak na tiyak po, sapagkat ang pangalang Iglesia ni Cristo ang ipinambati ng mga apostol at yan po ay mababasa sa Biblia. Dito sa Roma 16:16, ganito ang pagtuturo. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga Iglesia ni Cristo. Sa binasa nating talata ng Biblia, ay ipinambati ni Apostol Pablo ang pangalang Iglesia ni Cristo. Bakit po? Sapagkat nababatid po ng mga apostol ang dahilan at kabalangkasan ng Iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang katunayan? Ano nga ba ang kabalangkasan ayon sa Biblia ng tunay na iglesia? Ganito naman ang pahayag dito sa Colosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Alinsunod sa binasa nating pahayag mula sa Biblia, ay katawan ng ating Panginoong Hesukristo ang iglesia at siya, ang ating Panginoong Hesukristo, ang ulo. Hindi ba't ang katawan po ay tinatawag sunod sa pangalan ng ulo? Ang ulo ay ang ating Panginoong Hesukristo, ang katawan naman niya ay ang kanyang iglesia. Kaya ang opisyal na pangalan ay Iglesia ni Cristo. Salamat po ng marami sa inyong pagsubaybay. Napakaliwanag po yung kaugnayan ng Iglesia ni Cristo ngayon na naiparehistro dito sa Pilipinas noong July 27, 1914. Kaugnay din siya sa iglesyang itinatag ng Panginoong Hesukristo. Kaya dito po namin kayo inaanyayahan magsuri, makinig para mapatunayan ninyo kung mayroon pa rin kayong pag-aalinlangan, may mga kakilala kayo na mga kapatid, magtanong po kayo, huwag po kayong mahiya. Hindi po bawal magtanong tungkol sa Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po. Ayun po, kung ano yung napanood po ninyo, narinig na sinabi ng ministro, ayun din po ang doktrina namin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sana ay malinaw po sa inyo. Meron pa, pero bago tayo magpatuloy ay
nais ko munang bumati sa mga kapatid na nag-comment. Shout out po kay kapatid na Dolores Alindugan ng Santa Rosa City, Laguna. At si kapatid na Pinoy Komentarya. Ayan. Maraming salamat po. Shout out po sa inyo. Ito po kay kapatid na Matilda Ruiz. Hello po. Good morning. Shout out po sa inyo. At kay kapatid po na Noni Vargas. Hello. Shout out po. Kumusta po kayo? Mag-iingat po lahat. Ito. Tuloy na po natin yung ating paggawa ng reaction video kasi mayroon pang nag-comment yung Juan 1:1:14 kasi sabi niya huwag daw pagtuunan ng pansin yung pagiging tao ni Kristo doon sa talatang yun. Ayan, yung comment niya, yung pagiging Diyos daw ng Panginoong Jesucristo ang pagtuunan. Hindi kailanman naging Diyos ang Panginoong Jesucristo. Yan ang sagot. Malinaw. Walang mababasa sa Biblia na Diyos ang Panginoong Jesucristo. Hindi po. Nagkakamali lang po kayo ng pagkaunawa sa Juan 1:1-14. Ang mabuti po ay liwanagin po natin yan. Sana po ay pagtuunan ninyo ito ng pansin. Ayon po sa comment, ayan, ay matalino daw ako. Hindi po ako matalino. Wala nga po akong natapos na anumang kurso eh. Marunong lang po akong umunawa. Yan lang po. Nakakabasa din naman. Pero hindi po ako matalino. Pero susubukan ko pong ipaliwanag sa abot ng aking makakaya. At ayon sa aking natanggap na doktrina sa loob ng Iglesia ni Cristo, yang talatang yan. Kaya pagtiyagaan po sana ninyo. Ito na. Kadalasang ginagamit ng mga naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo ang talatang ito upang palitawin ang maling aral mula daw sa talatang yan. Tunay na Diyos nga daw sapagkat may mababasa na salita ay Diyos. Yan ang pinaka-keyword nila. Atin itong suriin at isa-isahin para na rin sa mga magsusuri at maging sa hindi pa nakakaalam. Pero bago yan, ilatag natin ang mga talata. Ito, sa Juan 1:1, sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Nagkatawang taong ang salita at sa gitna natin. Ang bilis ng computer, kaya suriin natin ang bawat sugnay ng talatang Juan 1:1 at ang sugnay ng talatang 14. Isa-isahin natin yan. Number 1, sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Pang-apat, nagkatawang tao ang salita. Yan. Sa pasimula ay ang salita. Mapapansin natin na sa simula ay salita. Malinaw na may simula o sa root word na mula. Kaya talagang may pinagmulan ang salita at ito ay di pa existido. Tunghayan natin sa patutuo ng isang paring Katoliko. Ganito ang sinasabi ng footnote ng Juan 1:1 sa bagong tipan na isinalin ng paring Katoliko na si Ginoong Juan Trinidad. Verbo, at ang anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na namumula sa Ama. Alam na natin halos lahat na ang paniniwala ng Iglesia Katolika ay tungkol kay Kristo ay siya ang Diyos. Ngunit aminado ang isang autoridad ng isang Katolika sa terminong verbo, hindi likas na kalagayan kundi isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmula sa Ama. Iba ang verbo o salita sa tunay na Diyos na kinaroroonan ng salita o kaisipan. Kaya sa pasimula ay hindi pa existido o hindi pa umiiral ang nasa isip ng Diyos. Pagdating ng panahon, ito ay naging isang pangako. Sa Roma 1:2-3 na kanyang ipinangako nung una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan tungkol sa kanyang anak na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman. Ayan, Roma 1:2-3.
Sa makatuwid, wala pang umiiral na Kristo sa pasimula, kundi siya ay pangako pa lamang ng Diyos. Sa halamanan pa lamang ng Eden ay sinalita na ng Diyos ang tungkol sa Panginoong Hesukristo. Genesis 3:15. At papag-alitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. May binhing binabanggit dyan sa pasimula pa lamang. At pagkatapos ay kanyang ipinangako naman kay Abraham. At aking pagtitibayan ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila na tipang walang hanggan na ako'y magiging iyong Diyos at ng iyong binhi pagkamatay mo. Natupad ang pangakong yan. Malinaw po na talagang si Kristo ay simula pa lang plano, banaag, panukala pa lang ng Diyos. Siya ang pinakauna na nasa plano o nasa isipan ng Diyos. Kaya siya ang panganay ng lahat ng nilalang. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Kolosas 1:15. Maliwanag po ang talata na siya ang naging panganay sa lahat ng nilalang. Pinili na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig at ipinahayag siya alang-alang sa inyo bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Unang Pedro 1:20. Malinaw na sa atin ang unang sugnay na siya na ang pinakaunang plano at nasa isip na ng kaysa lahat ng bagay bago pa man nilikha ang daigdig. Punta na tayo sa pangalawang sugnay. Ang salita ay sumasa Diyos. Mula sa ating napag-aralan sa taas ay nasa isip na ng Diyos ang salita mula pa ng lalangin ang sanlibutan. At pinakauna sa lahat ng panukala ng Diyos kaysa sumasa Diyos o kasama ng Diyos ang salita. Sasalin naman ng isang pari ang ating basahin sa unang Pedro 1:20. Nasa isip na siya ng Diyos bago palalangin ang daigdig, ngunit ipinakikilala siya sa atin sa mga huling panahon. Ang salita nasa isip pa rin ng Diyos, kaya talagang di pa existido ang salita. Kung pagpipilitan nilang existido na, lalabas na dalawa ang Diyos. May sinabi ba ang Diyos na sa simula pa noong una ay iisa talaga ang Diyos? Isaiah 46:9. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. At mula sa lahat ng nilalang at lahat ng bagay, talagang isa lamang ang Diyos. Isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Kaya labag pa rin, kontradiksyon ang kalalabasan. Dito tayo sa pangatlo, ang salita ay Diyos. Dito tayo sa pinaka-keyword nila na paborito nila. Alam ba nila kung paano sinabi ni Apostol Juan ang mga salitang ito? Sa tingin ko hindi, kaya ating pag-aaralan. Ito, pakinggan natin. Hindi niya ito ginamit bilang isang pangalan, noun, kundi bilang isang pang-uri, adjective. Magkaiba yung noun at adjective. Inuuri lamang niya ang salita ng Diyos. Ano ang katunayan nito? Ayon sa Biblia, ano ba ang katangian ng salita ng Diyos? Lucas 1:37, sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Ano rin ang katangian, uri ng Panginoong Diyos na nagsalita? At sinabi sa kanya ng Diyos, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makatwid, magkauri ang Diyos at ang kanyang salita. Sapagkat taglay ng salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos na nagsasalita. Kapag sinalita ng Diyos, ay tiyak na matutupad. Sigurado yan. Gaya ng mababasa sa Isaiah 46:11 na tumatawag ng ibong mandadagit
mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin na namang papangyayari, aking pinanukala, akin namang gagawin. Ang katotohanan ito ay tinatanggap maging ng ibang mga nagsusuri. Ating sipiin mula sa aklat na The New Bible Dictionary, ganito ang sinasabi. Ang salita ay may kapangyarihan, katulad ng sa Diyos na nagsasalita nito. Sa page 703.